Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, Bob Tan Motive. Giving you guys another video, reaction video. And this time, I'm gonna talk about Pangil sa Pangil Shay versus Zaito Matira Mayaman. I-like muna natin yan guys. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa PSP Entertainment. Shoutout nga pala kay Phoebus. At ito nga pala, requested ni Tochikit. Sabi niya, yung master plan, Zaito versus Shay. Tara G, dito ko panoorin sa reaction mo laban na to. Ganun pa man, maraming salamat guys. At nagpapa-shoutout nga pala dito si Ray Bukyao. Sabi niya, kaibigan, pa-shoutout, na-miss kita, mamen. Salamat, na-miss din kita. Ganun pa man, maraming salamat guys. At sorry kung ngayon lang ako magre-react at napakatagal kong hindi nakapag-react guys dahil masyadong patayan yung schedule ko, wala na akong panahon para mag-react. Pagdating ko rito, pagod na ako, gusto ko na lang magpahinga. At sana maintindihan yung sinasabi ko na minsan di ko talaga kaya ang hirap talaga kasi parang ayoko ng any kind of distraction. Gusto ko na lang talagang humiga, tapos pumikit. Ganun pa man guys, maraming salamat kung nandito pa rin kayo. Huwag niyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung hindi niyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man guys, hindi ko na-atake, paborito yung mga artist. Karamihan naman sinasabi ko rito, tumatakbo lang sa isip ko, hindi siya opinion, hindi rin siya pananaw. Kung may masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala, magpasensya. Ganun pa man guys, maraming salamat guys, pero bago tayo magsabigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at the same time, I'm a master therapist, I'm an advanced practitioner, I'm an applied psychologist. Doon sa description, doon yung personal channel ko, gusto yung makita ko, kumanta, mag-rap, na doon yung lahat. Ganun pa man, tapusin nyo yung video. Let's get to it. Bam! Excited na ako. Ilang minuto ba to? 46. Kakasaka pa pag nagsabayan. May karakas sa talastasan. Kada tapas malalagasan. Handa ka na pa sa paglabas ng mga naatasan kataas-taasan. Ilang ko muna kayo ng titulo. Para pag ginain ko, tangina, may lasa na kayo. Lodi! Di lahat ng rapper galing sa tamod mo. Hindi ko alam kung merong si Shay, may tira pa siya kasi ang dami niyang, may mga posibilidad na pwede mangyari kay Shay dito parang very paano masabi, yung very stagnant o plain yung tira niya dahil matagal siya nagpahinga o kaya naman yung estilo niya ngayon very outdated din dahil uso kasi ngayon yung mockery. So mananalo ka lang pag nagmamak ka. So tingnan natin. Kay Zaito naman, typical Zaito, freestyle na naman. So hopefully may makita tayong bago guys. Kasi mahirap ngayon, kababalik lang na siya baka ewan ko lang Pero kasi si Zaito kalaban niya, hindi rin natin alam. Alam niyo na si Zaito pag nagginaganahan, malakas magbalik, diba? Tuloy natin. Betting, one makes betting. Are you feeling lucky? Hey. Makakaasa po kayo na lahat ng suporta po na kailangan po natin na ibibigay po ng Ahon Mahirap para po sa Pupulo po talaga sila sa tao. sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap! Sabay-sabay tayong aahon sa hirap. Ahon Mahirap. Advance ko na guys. Pangil sa Pangil! Olongapo City! Bago tayo mag-start, you know the fucking drill! Daming tao Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors. Dami po. PSP Gym, Toad Manila, 1538 Jewelry, Fubu, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Aputure, Fortuny Advertising, at ito, RG Win 777. Matira, mayaman, Ginoo, sa aking kanan, magpakilala ka! Sa ito nga pala, siyempre salamat sa lahat ng mga tropa sumusuporta. Interview battle. Cavite. Saan sa Cavite? Hopefully, kung sakaling lumaban ako sa PSP, flip top, or whatever it is, i-represent ko, parang radyo yung dating, yung parang 1990 AEFM, that, something ganun. O kaya 1990 that AEFM. Sana makita ko ng rapper, hindi man naman galing sa akin. Sana kung may makinig man sa akin, sana meron ding isang rapper na magtaguyod at mag-represent ng mga foundation natin. Kasi yung si Francis Magalona at saka si Andrew E,
Talagang malaking influential yun talaga sa ano natin sa hip hop ng Pilipinas, sa Tagalog rap din. Ganun pa man yung mailagay yung AE at FM bilang isang repin, napakalaking bagay din yun. Yo, shoutout nga pala sa mga tropa natin, siyempre Boss Eugene, TP ng Masa, Titi Boys, sa lahat ng mga sumusuporta. Mamaya batiin natin sa interview yung mga susunod. At Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka! Siya nga pala. Debut battle myself, Metro Manila. Kamukha ni Charis Pempenko siya. Yung anak ko, Christian, at ang asawa ko, para sa inyo to. Sino una, Zaito? Nanalo ng Koitos si Zaito. Pinili niyang mauna si Shei. Matira, mayaman, huling laban ng gabi sa Pangalan! Okay. Pangil sa pangil. Matramayaman. Ang tournament ng mga Daming tao. champion. Daming Bansag ng ilan. Huy, Zay. Champion daw. Mahiya ka naman. Wala na. Pag nag-champion ako dito, di ko na maipagmamayabang. Paano ba naman may kasaling Zaito at Badang? Phoebus, akala ko ba tournament ng champion? Ba't may kasamang tanga? Hoy, huwag kang feeling. Pang-fill-in ka lang nang nag-backout na iba. Mga champion na pa-oo sa tamang halaga kaso nag-atrasan nang malamang ako'y kasama pala, mga takwat. Okay. Pero sabi nila, isa daw yung old god. Old god? Baka nung pinanganak mo kang old god. Old God, okay. Pero kung old god nga yan, nararapat lamang na may paggalang habang kinakausap ko to. So gagamit ako ng potang ina mo! Ano kala mo? Matured na ako today? Marunong nang rumespeto? Oo, galing ako sa break, pero bibig ko wala pa rin preno. Respect! Sa kultura, pagiging bungal lang naman na iambag neto. Kasi wala pang let's go pangil niyan, matagal na nag-let go. Tapos ako daw ay sasagpangin. Let go. Kulang-kulang ka ba, Pedro? Paano mo ako kakagatin? Ngipin mo nga, di kompleto. Paano mo ako ngangat-ngatin? Hirap ka nga, ngumuya ng yempo. Tapos, gusto mo ba talaga magtangkang kumagat ng Lego? Kego, anong balak mo? Tatawagin mo kong sweso? Aasarin mo kong ice kahit ngipin mo yung yelo. Di yan uubra, yan ice. Sinabi na nila pistolero, tawagin mo kong ice. I swear, uuwi ka nakaswero. Wordplay. Ay, sus! Alam ko, nanginginig na kayo, yung magkabilang bracket. Winter is coming, kaya to si Ngipin nagpa-jacket. He knows I'm fucking cold-blooded pag nag-sermon at nanlait. That's why I'm cold ice. Ice cold pag nagpagalit. Pagalit? Scold? Oh my God. Scold. Ang English kasi ng pagalitan parang scolding. So, yung scold parang pinagagalitan niya sa ito. Parang gano'n. Naalala ko tuloy yung music video ng Samalamig. Nagpagalit sa isang tao. Ang baho mo nun, promise. Yung location namin, Snow World. Siya lang amoy pawis. Siguro nung asa probinsya ka pa, di ka lang basta pinapaliguan ng mga kamag-anak mo sa kapi. Sa sobrang baho mo, ginagawa sa'yo, nilalabhang ka sa batis. King inang to, amoy settlers na informal. Ganito amoy pag buong buhay dinaligo ang isang immortal. Baby pa lang, amoy na niyan, di normal. Inborn na yung amoy imbornal. Oo, maraming mabaho sa mundo. Pero ito, iba yung dating. Kasi kahit nakaalis ka na, meron pa rin. Hanggang kailan ka magbabaho, hindi mo ba napapansin? Tapos na pandemic, mga nakakasama mo, nagfe-face mask pa rin. Kilala niyo yung asawa ni Junie Boy, si Vien?
Sa isang event sila'y nagkasalubong. At yun ang rason ba't siya nagpagawa ng ilong. Sa sobrang baho si ate, isang linggo nagkasiponoy, Reddit. Ito yung maasim, di yung asawa ni Kong. Yun mukha lang. Eto legit. Yung amoy-amoy puwet na merong igit. Hindi ko maintindihan na mangilan-ngilang kay Pedro Dikit. Ang hirap kaya na may kasamang merong anghit. Feels like you're in hell whenever you breathe. Inhale, whatever you breathe. Heat. Inhale, Hell. tapos Inhale. sa impyerno. Breathe. Nangaasar lang, may wordplay pa rin. Yan ang mga barang di mo kayang gawin. Kahit ilang dekada ka mag-train, asa ka men. Lalo na pag nagkulap tayo sa track para ka nang pasagasa sa tren. Collab Wait. sa track. Kulab? Tayo? Sa track? Yan ang di ko kayang gawin. Paano ba naman kasi pare? Paulit-ulit ka nang sinasabi. Ayoko nga mag-collab, baka pagpinlay ko palagi yung kanta ma-absorb pa nung anak kong lalaki imbis na mama o papa, first word niya, tae. Paano? Lahat ng kanyang sulat, bawat letra at pantig, laging binabagit yung tae para magtunog astig. Gusto mong maging astig? Ito gawin mo. Magagandang katangian naman na tae ang banggitin mo. Kaso yun lang pare. Walang magandang katangian ng tae. Yun ay sa tuwing ikaw nagsasabi. Kahit anong bagay walang silbi pag nasa kamay ng di magaling dumiskarte. Kung ako tatanungin, kaya ko yung gawing importante. Sample? Ang mga bara ko ay parang tae na nagsisilbing sangkap ng kapeng kopi luwak pangmulat sa di magising. Yun ang patunay na tayo ay hindi magsing. Hindi yan kayang masilip ng isip mong nakapiring. Pero okay lang yan. Huwag mo masyado dibdibin kasi para ka ding tae. May silbi ka pa rin. Pagkatapos ng battle natin, ikaw na'y magiging pataba sa lupa pagkatapos kitang ilibing. Nung una yung turna, swabe. Pero nung tinapat sa akin unggoy, sumabit sila. Nagmistulang monkey business tuloy. Di kasi magaling matching nila. Matching unggoy. Hoy, hoy! Dito unggoy-unggoyan. Di kami match. Mukha lang gory tong isa. Kasi mukha siyang gorilla. Yung pagka-gory ko, iba. Ang boring tang ina. Mas challenging pa mag-stream at mag-live. Mas mapapaisip ka sa Dota kaysa dito kakabitin yung hype. Ultimo kapwa niyan, monkey, bored, di rin to type. And Phoebus, this is me being politically correct or PC and not... Ang galing nito ni Shay, kaso nga lang, kasi ginamit niyang reference mismo yung computer bilang keyboard, PC, tapos, pagta-type, yung buong konsepto niya, siguro maglalagay pa siya ng hard drive, state drive, o mga ganun-ganun. Pero, I'll be honest guys, sana wag kayo magalit sa akin, but I'm just going to be honest with you guys. I'm boring. Even though nakita ko kumukuha si Shay ng validation. Pag sinabi natin validation, parang gusto niyang sabihin yung sinasabi niya at pinapakita niya sa mga judges na sana may utak kayo, na maisip ninyo kung ano yung mga sinasabi ko, na sana mag-agree kayo sa mga sinasabi ko, na masyadong hindi naman advance yung mga Britanyang binibitawan ko. Pero other than that, guys, I'll be honest, it's too boring. I mean, kung kaya mo namang sabihin lahat ng gusto mong sabihin sa ganitong kaliit na part, tapos may hype na build up, maganda. Even though meron kang napakalaking setup, ang ganda ng schema mo, tapos parang napaka-dragging. 'Di ba? At saka almost 7 minutes na siya, 6 minutes na siya rito nagpe-perform, wala pa ring haymakers, napaka-boring. Si Shay napaka-boring mag-rap ngayon. Hindi ko naman masisi dahil ano na siya, 'di ba? Ang tagal niya nagpahinga. Siguro parang ito yung practice na round niya siguro. Hopefully magbago siya diyan ng nahihimas-masan pa lang siya. Nandoon yung gigil, nandoon yung advancement ng letra, pero parang hindi yun yung hindi practical para sa moment na to. Tuloy natin. Nice! Kung yung turan na monitor, inyong marirealize, may mas deserving kung na-screen at na-check yung invites. Walang sayang na opportunity. Mas click, mas marami na excite. Mas malaki kita kung na-maximize yung window at na-exto si Zite.
X. Bakit nyo ba ito sinali? Puro lang to kalimot ng lines. Kung di lang din solid ang state, Solid huwag nang state. ipilit yung drive. Yung solid What state am I drive. thinking? Giving advice. He'll just ignore it and proceed with his life thinking he's right. Wala kasi tong CPU. Kaya di CPU. makaprocess ng info. Miske Process. slide kahit tignan nyo pa dito, walang Intel inside. Intel inside. Okay, At sa mga then. nag-aabang dyan, kailan ko pe-personalin ang taong to? Huwag ka mag-alala. Di na kita kailangan personalin. Alam na ng lahat ang baho mo. Time. Pakahaba ng ginawa na siya but there's nothing, merong, don't get me wrong guys, may creativity na ginawa si Shea, meron siya mga detalye, but for me, it's unnecessary na maglabas ka pa ng I don't know guys, I'll be honest. Siguro naman, advance na rin kayo mag-isip sa panahon ngayon, ang estilo para manalo ka, mockery. Pero, hopefully, makuha ni Saito, but may pagkakataon pa rin manalo si Shea dito dahil mas creative yung lines niya, meron siyang pinupunto, maganda yung content, yung nilalaman, yung content kasi yung nilalaman eh. So, maganda yung materials niya, but other than that, kung tinapat siya kahit kaninong rapper ngayon, Shea is gonna lose. Kasi ang boring eh. But, I don't know, tignan natin si Saito guys, alam ko si Saito may magagawa, hindi ko masisi si Shea, I'm just speaking my mind na boring siya ngayon, but what can we do? Kalalabas lang ni Shea, di ba? Pinapractice niya pa yung style na para sa kanya. And I don't wanna babysit any artist. Hindi porket paborito yung artist, kailangan babysit natin na okay lang. Hindi, pag boring talaga. Guys, wala tayong magagawa dun. Patay nga yung crowd eh. Diba? Hopefully may masabi si Saito, makuha niya yung round, pero kung wala, just give it to Shea. Kung mag-freestyle na naman si Saito. Kung mag-freestyle si Saito, landslide na kagad to. Gagawin, dami pa kahit. Shea! Ang rapper na akala mo kung sinong ubod ng yabang na piling magaling. Piling matalino na may pagkaritarte dagdating. Okay? Pintaserong dilat na ang hugis ng baba ay square na parehaba. Matambunga nga, kamusta? Anong pakiramdam mo ngayong ramdam mo ng masyadong pagkataliwas sa mas dapat mong inakala? Huwag mo sabihin masyado kang minama. Pag hindi mo tanggapin na ang mga banat mo hindi uubra kahit sa uhuging mga bata. Okay? O sige, sabihin natin malayo na yung narating. Kita naman sa estado ng buhay at perang dumaan sa bawat kamay. Pero sa larong to, hindi basta karangyaan, kotse, pera, para sabi mong tagumpay. Iba pa rin yung nire-respeto, ginagalang dahil sa husay mo na taglay. Kumpara sa mga gaya mong sinuwerte lang sa buhay at sa magandang pwesto na damay at napatangay. Sa PSP ang kailangan, diskarte, husay, talino, at dibdib mo na matibay. Okay. Dahil hindi mo alam ang pwedeng maging resulta pag pangil sa pangil kang kinatay. Pero minsan, kailangan gabitan din natin ng puso dahil may masakit na pangyayari sa buhay na mismong gigising at magtuturo. Kaya salamat sa mga gaya mong minaliit ang kaya kong gawin. Isa ka sa dahilan kung bakit mas lalo kong diniin. Magsulat man o hindi, ako'y laging nakahanda. Kahit freestyle, kita mo yung pukulan na maangas at malalalim na tugma. Ang tunay na magaling, lumalaban kahit di na mag-ensayo. Magkarantisado ang mga barang may talim na sigurado. Putang ina, eto, tingnan mo. Ano kung tae bars? Kung talagang tae lang kayo. Noon pa sana tapos na kung sineryoso ko kayo. Tangina. Okay. Ang tanong siya, ba't ka na pa rito? Bigyan mo ako ng isang magandang dahilan. Siguro kung baba sa baba yung laban, malamang champion ka na naman. Okay. Champion, oo nga pala no. Noong mga panahong di pa ako nagseryoso. Mga bagay at pagkakataong sadyang sinadya ko. Natural. Bigyan ko muna kayo ng titulo. Para pag ginain ko, tangina, may lasa na kayo. Sherry, pag ganyan ang mukha mo, para kung galit na mga mong nakasibangot. Putang ina to. Kaya ako sumama sa kanta mong palamig, kasi gusto ko makita yung mga kuyukot. O sige, meron daw siyang album. Tangina, yung album ang puro kaululan. Kung si Looney ginawa niyang pangkalan sa pinto, ako gugupit-gupitin ko, gagawin ko pang paringas ng tanso. O kaya pupuntahin ko si Raidus One sa bahay, tapos i-play ko walang hinto. Baka sa sobrang galit ng lumpo, magawa niyang tumayo. Pinang-inang kanta mo. Anong feeling mo, Shea? Ha? Diba? Tignan mo yung baba mo, para mga na oh. Shea, kahit mag-freestyle lang ako, hindi ka sa akin mananalo. Kita mo yung talim ng ugat at mga tira kong garantisado. Yung mga banat mo, sinulat, pinag-aralan, putang ina mga walang kabuluhan. Kita mo galing pa sa malayo yung ilan. Yun lang pala ipapakita mo, parang ayaw ka nilang palakpakan. Tanga na, Shea,
Sige, magkita tayo mamaya sa round 2 para mas makita mo kung ano yung mga sasabihin ko sa'yo. Sa tingin ko, kahit pa paano nakuha pa rin ni Cheyenne. Although, muntik nang makuha ni Zaito yung part na yun, yung first round. Pero sa content-wise, yung materials na binigay ni Cheyenne, mas okay siyang pakinggan. Kasi, mas maganda. Pero kung merong 2 o 3 haymaker pa si Zaito, makukuha niya yung first round eh. Pero I'm not gonna be biased first round Shay. Although may meron tayong mga criticize kay Shay, kababalik niya lang eh. Na siguro nangangapa pa. But other than that, Shay first round. May sinabi pa tungkol sa album. Kinallback yung lyrics ni Looney. Tangina, wala namang dunong. Patrobak-trobak ka pa. Para kang si Righteous One na walang wheelchair. Di ka makamove on. Alam nyo guys, hindi naman sa mata pobre. Pero pag sumasakay ng jeep to si Negro, kala ng ibang pasahero, mag-aabot siya ng sobre. Yung iba kala siya'y magtatambol. Pero yun ang pagkakamali niya. Iba po ang ginagawa niya sa lata ng nido. Pero yung angulong yan, di ko nagagatasan. Ginagamit na sa kanya yan kadalasan. Sa round na to, atin na lang aalamin. Zay, mukha ka namang palaboy, pero ba't wala kang narating? Diba puro ka bida ng pinagdaanan? Bawat kuda, pinagkakalandakan, kala mo naman di halata sa mukha. Puro ganyan ang paandar ng kulay uling na ulilang ulikbang ulul na yan. Yung paglalakbay niya naman, walang napuntahan. Kasi hanggang ngayon, puro pa rin yan pambuburaot sa tao. Real talk, nung event ng PSP sa QC. Sabi niya kay Pibus, "Boss, punta ko." E di, okay. Maya-maya humirit. "Boss, wala pala akong panggas. Gcash mo muna ako." E di set. Nung araw ng event, di nagpunta si Gago. Ten. Kakapasok lang na balita. Pedro Mercado Jr. o mas kilala bilang Zaito, huli matapos umanong mang-estafa ng 2,000 pisong halaga ng Gcash. Narito ang kanyang pahayag. "Boss Pibus, naririnig ka man, kung nakikinig ka man, sedya ka na. Kinapos need pang dagdag. Nagre-reklamo na kasi pamilya ko. Pagkain, pagpag." Ano po ba nangyari? Bakit umabot sa punto wala na kayong pambili ng gas? Naubos po sa scatter Malas link ni Aklas. Shoutout Aklas. Alam mo, maawa sana ako sa'yo. Kaso kupal ka. Ganyan ginagawa niyan sa maliliit na event. Pagka-send ng down payment, di napupunta. Kaya mga organizer dyan, huwag nyo nang kukunin to si Zaito. Pagmumukha kayong tanga. Kasi sasagutin kayo niyan sa magkano, pero di magbibigay ng halaga. Yung iba di na nagre-reklamo. Ayaw na lang palakihin. Kaya namihasa si Tarantado. Mas madalas niya na gawin. Ay, wait. Yung pala yung sagot sa tanong ko kanina. Ang galing. Di ka kasi nagpupunta kaya wala kang nararating. Ngayon, bukod sa mga drawing na movement, ang dami niyang sketching galawan. Yang hayop na yan ginagawang pet ng kung sino-sinong mayaman. Pinafront siya sa scam, pinambubulag kasikatan. Kulang lang ako sa oras pero magkakaalaman pag nagkalantaran. Ano? Tapos ang tigas ng mukha mo sabihin kay J. King na sa buhay lumalabak ka ng patas? Talaga pre? Ganyang complexion? Fair? Baka maniwala kami. Kapag soli lang to one time ng iPhone, masyado nang magmalaki. Kaya mo lang naman sinoli yon, may passcode kasi. Saka napanood ko yung battle nyo ni Luxuria. Lap trip, tawanan. Well, kahit sino matatawa pag dalawang pangit nag-asaran. Pero anong patas? May ginawa ka doon, napakalaking kalapastanganan. Nung mag-choke na si Zaito, as expected, naglabas ng cellphone si Gago. Sa gitna ng laban. Anong kala? Magandang bagay din yun kasi naalala ko may laban tapos si Flick G, meron siyang sinita at pinanalo niya yung kabila kasi naglabas ng cellphone yung isang tao. Which is big props din yun kasi irespeto ninyo yung kalaban ninyo na kailangan
huwag kayo maglalabas ng cellphone. Yung mukha kasi kayo ng dadaya, mukha kayong, pag na-choke kayo, tanggapin nyo na lang na-choke kayo. Yun lang yun. Irespeto ninyo yung sistema ng laban. At bilang respeto rin sa kalaban ninyo, huwag kayo maglabas ng cellphone. Yun, big props sa sinabi ni Shay. Mo, sa paglabas mo ng phone, walang magko-call out? Di ko yan palalampasin. Tangina, nagbabasa habang bumabatil? Zay, si Badang di yan kayang gawin. Tapos kung makabida sa sarili, kala mo kung sino siyang ang galing, ikaw yung perpektong halimbawa sa rapper na dapat huwag maging. Okay. Siya daw ang makatang mandirigma. Ang sarap mong tampalin. Ang tunay na mandirigma, pag dumating sa puntong kain na kain, tatang di yan tatang kain. Kasi ang mandaya, di niya masisikmura. No chance, as in, mas pipiliin niya pahuna kanyang chance saksakin. Chance. Pero nakakalimot ka na naman yata, so ito aking paalala. Pag nag-choke, freestyle ang ginagamit na sandata. Never ako nag-expect sa'yo, pero nangyari malala na. Zay, what if maraming gumaya? Sa totoo lang, hindi lang yan ang pandarayang ginawa niya. Nagsulat yan ng kodigo sa balat, kaso di niya mabasa. Pero seryoso, Zay, nakakawalang gana. Respeto ko sa'yo, parang buhok nyo ni Looney, konti na lang nawala pa. Okay. Nasaan yung mga freestyle na pinagmamalaki mo sa tao? Nasaan yung kalabaw na binugbog at binaril sa Cotabato? Nasaan yung Zaito na patas? Gagawin yung trabaho. Kaka-choke, nalimutan mo na rin pati pagiging mandirigma mo! Okay. Dati, kulay anino ka lang. Pero tapat sa mga hamon. Ngayon, mahaba anino ng ka na lang. Mahaba ng round yun. Boring ako, guys. Sa tingin ko dahil matagal siyang hindi nakapag-battle, kaya gusto niyang buuin, punuin yung ano niya. You know? Pero, if you're fighting with Saito is, I mean, natural na siyang ganyan. Kahit napakaraming laban niya, parang, for me, I mean, kailangan mo lang ng maliit at effective na verse. Because Saito is not gonna do any harm to you, you know? Parang nandyan lang siya talaga para mag-entertain. Minsan nakakatawa lang. Minsan nag-freestyle lang siya. Pero paghandaan mo pa siya ng ganyan, it's a good behavior. Pero knowing na, I think bilang isang artist, kailangan mo rin ng, ito case-to-case basis lang pero kailangan mo rin talagang alamin yung kapasidad at kakayanan ng kalaban mo. Kilalanin mo rin yung kalaban mo talaga, kung ano yung kaya niyang ibigay, kung ano lang ba, para kahit paano hindi tayo nagmumukhang, diba, yung parang paano na ba to? Kasi pwede rin sabing overkill natin si Saito, pero parang nag-over-exaggerate ka ng linya, tapos piprista lang ka lang pala ni Saito. Parang nag-freestyle lang si Saito, kumita pa siya, tapos ikaw, nagbanat ka talaga ng bunto. Kailangan minsan talaga kilalanin mo rin yung kalaban mo eh. Pag kilalanin mo yung kalaban mo na ganito siya lumaban, at least tawag dito, masusukat mo yung dapat mo lang ibigay. Diba? At least paano, hindi yung parang, kahit pa hindi naman pagpapabaya yun eh. Parang, isa rin yung uri ng klase ng taktika, strategy. Kasi parang ganito, even though maganda mga sinasabi ni Shay, it's just boring. I'll be honest. Ang boring lang. I mean, ibibigay ko na lang yung round na to kay Shay din. Kasi alam ko, mag-freeze na lang si Saito sa second round. But other than that, nagsalita siya ng mga ganyang mga bagay. It's just, for me, parang nananalo na lang si Shay dahil sa content. Yun na lang. Doon na lang sa merong, dahil yung materials niya. Pero at the end of the day, pag nilaban mo siya, for example, ilaban ko siya kay Zaki, ilaban ko siya kay Saki, ilaban ko siya kay kanina, I'm pretty sure he's not gonna make it. Yung ganitong style ni Shay ngayon, it's not gonna make it. But big props pa rin. Sa tingin ko kasi, unang laban pa lang ni Shay, kinakapahan niya pa yan. Tagal niyang nawala, diba? So, I'm still waiting na makita eto, constructive criticism lang, but it's too long, guys. Dragging, nakakaumay, nakakawalang gana panoorin. Mga sulat mo'y nalilimutan kasi masyado kang pabaya. Mga sulat ko, di malimutan kasi puso pinanglikha. Mga sulat ko, magpakailanman tumatatak sa madla. Ang mga sulat mo, Zaito, maalaala mo kaya. Statement. Pero to be fair sa creativity kasi,
Sa creativity kasi kulang ka rin. Yung mga sulat di nag-i-stand out kahit anong upo ang gawin. Kaya di ako sure kung sa practice may pagkukulang pa rin. Kung ganyan kasi ka-forgettable mga bara ko, baka malimutan ko rin. Palibasa, walang kwenta sa kanya ginagawa niya. Kaya mga gawa niya, walang kwenta. Ang focus, numero lang talaga. Kaya walang bilang yung letra. Kaya wala akong pake kahit maalala mo pa. Wala pa tong battle, si Gago nagdadrama na. Congrats daw sa akin. Kasi kahit yung battle, wala pa. Mag-freestyle na lang daw siya. Kasi wala na siyang gana. Eh putang ina mo, di ka naman uubra kahit naganda ka. Wala na tao, guys. Alam mo yan. It's a fact you can't deny. Wala na yung mga tao. Na-boring na rin siguro yung mga tao. But if you do, I'm sorry, guys. I'm not even hyped. You know, I don't know. I'll go to your house and fuck your daughter in the ass without the K and Y. And after I put something erect inside, the rectum of that little Homo erectus will get wrecked so bad it will need the direct intervention of 10 colorectal surgeons to be rectified. Yeah! Yeah. Ay! Kala mo si Disaster English G. ako ng English, di nga pala nag-gets ni Zaid. Cause this black man is so dumb, he's the only human Buddha can enlight. Sa Tagalog, sobrang bobo mong negro ka. Maputi pa ata sa'yo utong ni Cherry White. Tignan nyo naman, kulay pa lang ng balat, alam mo nang he's not very bright. Wait, masyado ba akong dark sa anak? Hindi ko alam ba't nilalait niyo yung mga taong may itim, guys. Ang hirap sitahin yung isang tao sa isang bagay na hindi nila kayang kontrolin. Tulad ng mga babae, pag nilalait nila yung mga lalaki base sa tangkad nila. Yung tangkad, guys, hindi natin mababago yun, guys. Yun na talaga yun. Diba? Parang hirap husgahan yung isang tao sa bagay na hindi nila kayang kontrol. Yung behavior, kayang-kaya natin baguhin yun, guys. Kaya minsan yung mga tao na malaman ko na lang, may nagme-message na sa akin, nagpapasalamat. Kasi yung mga sinasabi ko nakakatulong. Nakakatulong sa kanila dahil nagbabago sila. May mga tao kasi na for example, ito example lang to, guys, mawala lang tayo para kahit paano may maibigay ako kahit paano mga impormasyon na para sa inyo na magamit ninyo. Isipin niyo yung mga bata mula edad 10 until 21, let's say 27. Napaka-agresibo nila, pakiramdam nila, napakatalino nila, napakahusay nila sa mga bagay-bagay. Masyado silang very kumpiyansa sila sa sarili nila, kahit sino gustong labanan, tapatan, mawasak, madaanan, sagasaan, parang ganun, wala silang kinikilalang otoridad o batas. Bakit? Kasi kamo hindi pa nila nakukuha yung mga emosyon. Bawat emosyon kasi may kanya-kanyang sangkap yun, may kanya-kanyang mga branches yun. So yung isang tao kung bakit hindi pa siya nakakaramdam ng takot, ng pagkakaba, ng very emotional, iba't ibang context kasi hindi niya pa yung nararanasan, 'di ba? May mga tao na minsan pag dumating ka sa edad na bandang 30 ka na, lalaban ka, pupunta ka ng stage, sasakay ka ng parang nakakaramdam ka na ng parang trauma, yung pakaramdam na lungkot, nakakaramdam ka ng stress. Parang doon mo na nakikita kasi meron kang nakuha na bagay o informasyon na magbibigay sa'yo ng stress. Pero nung kabataan ka pa, parang wala ka pa masyadong nakukuhang mga ganun Kaya hindi ka pa well-defined na tao. Kaya lagi sinasabi ko palagi, ang utak ng tao, ang pag-iisip ng tao, hindi pa siya fully developed until 27 years old. 25, 26, 27. Kaya absorb lang kayo ng absorb. Kaya maraming mga kabataan na masyado mapusok, makikita mo sa FB, sa mga GC. Putya na, bata pa lang. 12, 13, 14, 15, 16, hanggang 17, mga minor, nag-iiyutan na, nagpapasahan na. Nasaan ba yung mga magulang na mga batang yan? Diba? Nag-iinuman, nag-iiyutan, nagpapasahan, nagpinapasa sa GC mismo. Diba? Nakita, mayroon pa nagsasabi sa mga ganun, tingnan nyo to, sir. Guys, nasaan yung value ninyo bilang isang tao dun? Kasi parang hindi nyo pa alam Pag dumating kayo ng mga nasa edad ko, nasa 30 pataas, para makakaramdam ka na, medyo ayoko ma-reject, ayoko masaktan, ayoko magkaroon ng emosyon na ganyan, ayoko ng sad. Magkakaroon tayo ng a little bit of, parang pag-ilag o pag-iwas sa mga bagay-bagay na alam natin na makakasakit sa atin, makakasama ng loob natin kasi may experience na tayo. Kaya yung mga kabataan yung iba parang sugod lang ng sugod, nakikipagbatuan, nakipagbangayan, nakipagsiraan, nakipagwasakan, nakipagharutan, nakipag-riot kasi hindi pa nila na-experience yung sakit na yun at ano ba yung pwedeng idulot sa kanila psychologically. Diba?
Yung emosyon nila, wala silang proper control. Di ba? Kaya pinaka-the best, kung bata pa kayo, lagi nyong isipin na yung dapat yung makakasalamuhan ninyo at lagi nyong sasamahan, matanda sa inyo ng 7 taon. Di ba? Lagi matanda sa inyo. 4 years young, older than you, 5 years older than you, 7 years older than you. Kasi kahit pa paano, yung idea at antas para mag-mix yung talino nyo at talino nyo magkaroon ng grasp. Yun lang yun eh. Tuloy natin guys, para kahit pa paano, ito sinasabi ko lang para maintindihan ninyo bakit. May mga tao na parang, 'di ba, even though makikita nyo naman yun, yung pinagkaiba ng mga kabataan at saka ng mga tanda na parang mas makikita ninyo kung paano nila nasasala yung emosyon na dapat nilang ibigay kaysa sa mga kabataan na parang happy-go-lucky. Kaya nga sinasabi nila, happy-go-lucky lang sila. Tuloy natin guys. Sorry napakwento ako. Mo kanina, ginagaya lang kita. Saka di porket si Negro lang kalaban, light na bara kong dala. Sa prep ay naghigpit para di sayang baba nila kasi ako tagaligpit kapag nagkakalat ka na. Kahit matic sweep to si Gago, pinakita ko ang magandang rin yun magandang pag-convince din yun na pag nagkakalat ka sa ito, ako yung nagliligpit, kaya ako naghanda. Maganda rin yun na pagbawi, Esko! Kahit di magsalamin, malinaw sa hurado. Kasi may mga hurado na napaka-stricto eh. Mamaya may pinag-usapan na 2 minutes, 3 minutes lang pala. Si Shaggy, ang haba ng May mga hurado na gano'n regardless kahit gano'ng kaganda yung content mo, kung napakahaba mo, si Saito, 2 minutes and a half lang. Tapos ikaw, nasa 7 minutes ka mag-perform. Tapos, even though maganda content na boring nga naman. Diba? Sa loob ng 3 minutes na ay 10 minutes na performance mo, 2 beses lang naghiyawan yung mga tao, 3. Parang it doesn't make any sense din yun kung mag-freestyle lang si Saito tapos kada punchline niya may hiyawan. So kahit paano, kung maikli lang yung punchline, yung time ni Saito, kung marami naghiyawan, marami na-agets, marami doon, kaysa sa haba mo, tapos dragging, boring pa, tapos dalawa lang yung magandang linya, it's just, pwede manalo si Saito. Pero other than that, let's say, panalo na si Shay dito first and second round o third round kasi behavior ni Saito, if freestyle niya na lang yan. Kaya dyan, para nakita niya, nasasaktan siya sa mga bagay-bagay but he deserves it kasi hindi naman siya talaga naghahanda eh. Hindi natin alam kung bakit hindi naghahanda si Saito. Parang ang tingin lagi ni Saito sa mga ganitong mga bagay parang performance-wise lang. Parang nag-guest lang siya dyan. Parang nasa club, nag-guest lang siya para gumawa ng mga mag-freestyle. Kasi, 'di ba? Meron na siyang pangalan na itatag eh. Parang yun na lang yung, nandun na lang siya, nakakabit na lang siya sa idea na legend na ako, may napatunayan na ako, ba't pa ako mag-exert pa ng enerhiya. Pero kung ilagay mo dyan si Tipsy D, man, anybody can be, everybody will be tuned up. Kasi Tipsy D, hindi siya na talaga nagpapabaya. Doon makakita tayo magandang laban. Tuloy natin. Na mas mababa specs mo. Pero di porket sinulatan kita, ibig sabihin, malakas ine-expect ko. Gago, wag kang feeling yung sining yung nire-respect ko. Facts din yun Pero nga napakahaba guys eh. Tignan natin gagawin ni Saito. Ano na ito? Akala mo kung sino talaga malupit to si Baba? Lagi raw siya naghahanda. Putang ina, 1 taon ka nga naghanda. Matagal nang nakalatag yung mga pyesa niya. Kaya siya laging handa. Maalaala mo kaya. Takin na mo ulol, masyado ka maraming pinagsasabi. Tibay mo kasi, no? Tama ka na, Shay. Anong feeling mo? Matagal na kitang kinatay, di ba? Sa Nueva Ecija. Pinagtawanan ka ng mga tao. Ikaw ang nagpasaya ng buong piyesta. Di mo sukat akalain, nadudurugin lang kita. Ang lakas mo pang humigop, wala naman palang ibubuga. Para sa kaalaman mo tarantado, kaya kitang ibaon kahit di ako mandamay ng iba. Anong pakialam mo sa buhay ng may buhay? Bakit? Perfecto ka? Ayun to, walang binatbat ang mga banat mo. Parang ang gago nagpatiwakal. Ang baduy mo magpatawa, tapos puro katarantaduhan personal. Kung sabihin kong, pag ganyan may mga tao, no? Nabubuhay ng masaya pag may natatapakan na iba. Kung sabihin ko sa asawa mo, may patagong sumisibak. Baka tama yung hinala mo, hindi mo nga anak. Ayun to, Shay! siya doon, nag-step down kagad si Saito. Kasi parang nag-aalangan si Saito, personalin si Shay, hindi ko alam kung bakit. Kasi siguro pakiramdam niya hindi yun yung linya niya.
Pero nakita ko, tinatry niya na mag-personal kasi may sinasabing personal si Shay. Kaya parang napupunta siya dun sa Agus na yun na personal. Kasi kung ano sinasabi ng kalaban mo, parang gusto mo rin saktan yung damdamin niya, gumamit ka rin ng personal. So nadadala si Saito ng estilo ni Shay. Tuloy natin. Hindi. Hindi. Alam mo, ginawa ko pinipigilan ng kanta eh. Kung pagandahan lalaki lang pare, tangina over my dead body. Ang dami kong girlfriend, mga kajamin ko sa rugby. Ano? Kung sabihin mo yung asawa mo pare, tingin na tingin sa akin tapos ngingiti. Ano ba? Gusto niyo ng titi? Huwag ako. Kung yung iba nakatingin sa akin ng kantot very good. Malamang siya, patingin ko ng kantot Hollywood sa plywood. Para maganda, lagyan natin ng kanta. Ang puki niya'y magdurugo dahil araw-araw kinakantot. Wak-wak kakabuka, wak-wak kakaiyot. At naghihiwalay na kayong dalawa dahil sa titi ko ay sarap na sarap siya. Natikman niya kasi ang kantot Hollywood sa plywood. Tangan mo kung ikaw lang, malabo akong pangilabutan. Anong panama ng mga gaya mong walang talim na pandiinan? Kakarnihin ka ng maaga rito. Bawal ang patanga-tanga. Pati yung kulay ng balat ko, dinadamay. Anong kinalaman nun sa laban? Kung itim man yung balat ko, ano pa yung budhi mo ng kadiliman? Okay. Alam mo mataas ang tingin mo sa sarili mo. Pili mo sobrang mong galing. Matalino ka sana kung di ka maagang napraning. Matayog ang mga pangarap mong tatapusin ko ngayon. Matatauhan ka sa sarili mong lalim ka binaon. Shay, ano ba gusto mo? Personalan? Ano ba? Totohanan? Kapatid, nabalitaan ko. Dati ka palang teatro. Respeto, salamat sa lahat ng kapatirang pinasok ko. Alam kong isa rin ako makasalanan. Diba? Kayo yung laging tama. Kayo yung laging magaling. Kayo yung mahusay. Diba? Kamusta sa ito? Utangin na. Ano naman ako? Ako yung masama. Maraming tao. Diba? Makasalanan. Utangin na mo. Ikaw na. Utangin na, wala ano. Ayawan na. May champion na. Utangin na. Ikaw pala yung pinakamahusay. Ikaw yung magaling. Utangin na yan. Parang pag naghanda ka, parang 10 buwan yung dating. Pibos, ba't sinabi mo nang umutang ako? Sinabi ko na eh. Si Pibos at si Enigma, wala kayong pinagkaiba. Parehas lang talaga kayo magaling. Habol nyo lang pera. Tama ba? Hindi naman eh. Si Pibos, mahal tayo. Kaya makinig ka. Baka sakali maliwanagin yung isip mo. Nagpipristal daw ako kasi hindi raw ako nagsusulat. Sinabi ko na nga kanina, di ba? Ang makatang alamat, ikaw ano? Makatang ng burat. Taka na kahit pagsama-samahin mo yung mga pyesa mong matitibay, yung mga pyesa mong mahuhusay, kakaladkarin ko na magkakasabay na kandusay. Mayabang ang puta. Pagsalita, yung laway tumalsik. Nung napalaban si Shay, nagbalik sa pag-aadik. Tanginang mata, akala mo, tignan mo. Akala mo kasi yun na mabigat. Si Shay, pasingkit na sana, biglang namulat. Tangin mo, hindi ka mananalo sa akin kahit magbalagbagan tayo magdamag. Alam mo tawag sa'yo? Bayag na nakabalagbag. Yun ang crystal na body bag. Okay. Gusto mo alaman? Subo mo yung bayag. Time. Second round, bigay ko na rin yun kay Shay, guys. Iba doon nakakatawa sa Saito, but I think hindi ito yung A-game na freestyle niya. Wala kasi siyang makuha na magandang konsepto doon sa ano eh. Sa sinasabi ni Shay. Si Saito kasi para siyang reflection kung gaano kagaling yung kalaban niya sa mga banat. May natatandaan siya tapos binabalik niya ng mahusay. Tapos meron siya nakakatawa na banat. Pero dito parang hindi ko alam kung bakit ganun eh. So landslide na to guys. First round, second round, Shay na to. Hopefully pag sa susunod na laban ni Shay, I'm looking forward kasi magaling to si Shay. Sinasabi ko nga sa inyo palagi magaling si Shay. I don't know what happened. Siguro napahinga lang naman. Nung nagagawa pag nagpapahinga ka ng matagal. Dalawang round pa lang, talo ka na. Advance babay.
Wala kang pag-asa kay Ann. Huwag kang feeling pogi. Hindi bagay. Tingnan mo, nag-freestyle na naman. Hindi na naman nagsanay. Yan, kakakantot mo sa plywood, yung utak mo, inanay. Bars. Yo, meron akong isi-share. Battle rap trivia. Okay. Alam nyo ba si Zaito, matagal natira kay Enigma? Dikit sila noon, as in pamilya. Aha. At pag-uusapan natin ngayon kung bakit di na. Zaito, game? Game! Flashlight. Ito po ay flashlight. Isang personal na gamit. Ang tawag din dyan, pocket pussy. Pocket pussy o flashlight. Tuloy natin. Ito po ay pampakalma ng burak kapag nagalit. Ito po ay hindi pinapahiram o hinihiram kasi hindi hygienic. Hygienic. Ngayon, Hygienic. alam nyo bang may nangialam ng ganyan ni Arik? Okay. Imagine nyo kayo si Enigma, galing trabaho at pagod. Gusto mong mag-relax, so inon mo yung PC para manood. Sinuot mo yung burat mo dito sa Pornhub. loob. Pero laking gulat mo pagpasok, di ka pa nilalabasan. Meron ng tamod. Nagtaka ka, how? Kada gamit ko, hugas to sa banyo. Napaisip ka, what if sa'yo na last month pa yun, so paano? Ayaw mo mang isipin pero dahan-dahan din nag-sink in yung most likely scenario. Kasi sa bahay, dalawa lang kayo nakatira ni Zaito. E di kinompronta mo siya habang pinipilit maging kalmado. Hoy! Di ba sabi ko sa'yo off limits ka sa kwarto? Sabi ko wag mong galawin gamit ko pero anong ginawa mo? Nakikitira na nga lang, nakitira pa ang tarantado. Kinupkup ka? Kinupkup ka? Ganon babalik mo sa tao? Binigyan ng pagpapahalaga, sinukle, panggagago? Di man lang ba pumasok sa isip mong, teka, parang mali na to. Technician ka nga, Zait, sanay kang mga likot ng gamit na di sa'yo! Okay. Huwag ka nun, Zait. Sana alam mo bakit ako galit. Sa susunod, hugasan mo muna bago mo ibalik. Oh, sa'yo na to. Di pa to gamit. Gamitin mo mamaya pagkatapos ng event. Kailangan mo yan para maging masaya ulit kasi maririnig mo sa akin ay masyadong masakit. Battle rap trivia ulit, isa pa. Alam nyo ba si Zaito, after ipanganak, iniwan ng ina niya? Pinamigay lang basta sa nagtitinda sa karinderya. Okay. As in hanggang ngayon, pamilya niya, di niya kilala. At bakit ko to sinasabi? Hindi kasi ako sang-ayon sa iba. Kasi sabi nila, you have a face only a mother could love. And to that, I disagree. Alam mo kung bakit? Kasi yung iba, minahal ng ina kahit yung mukha kalait-lait. Ikaw hindi. Ganun ka kapangit. Yung iba, tinaguyod ng ina kahit kapos pa sa budget. Ikaw hindi. Ganun ka kapangit. Yung iba, special sa ina kahit special child o retarded. Ikaw hindi. Ganun ka kapangit. Yung ibang bata, bunga ng rape pero pinanindigan pa rin ng ina, hanep. Ikaw hindi. Ganun ka kapangit. Ngayon alam ko na kung bakit tae lagi sinasabi ni Zaito. Iniwan pala pagtapos iire parang tae ng aso. Pinamigay parang ulam na nabili sa kanto. Kaya pala mukhang na aksidente kasi hindi siya planado. Oo, di natin alam circumstances ng tao. Pero sure ako, ikaw lang may gusto, magkita kayo sigurado. Kasi ilang dekada na lumipas wala talagang plano. Kung uhaw sa'yo yon, sana ginalaw niya yung baso. Okay. Yeah. Ang hirap niyang lunukin. Pero bakit kaya Di kaya alam niya mga pinaggagawa mo? Halimbawa, may pinusto nung April 7. Picture kasama isang Taiwanese na babae. Isang babaeng nananahimik, nagtatrabaho at dumidiskarte. Di ba siya si Makatang Mandirigma? O magaling to magsulat? Alam nyo, caption niya sa picture nila nung bata,
wala nang intro-intro, tuwad. Partida, friend niya pa sa Facebook, yung babae niyang panganay. Kung ganyan ka sa publiko, paano ka sa bahay? Dapat ba okay lang tayo na ay masanay? Kasi ganyan talaga pag lumaki ka nang wala kang nanay. Kasalanan niya pala eh. Aling Lorna, ma'am, Ano sabi niya? Kasi ako lumaki ako, wala naman ako nanay, laki ako sa lolo eh. So, I think wala namang problema doon. Sinasabi ng mga tao na, bakit hindi mo habulin yung nanay mo? Ba't hindi ka galit sa nanay mo? Bakit hindi ka... Guys, lagi nilang sinasabi, galing ka sa broken family. Paano niyo ba nasasabi yung broken family? Ayun yung idea doon eh. Kasi kung may kasama ka, kasama mo yung magulang mo, kasama mo yung tatay mo, yung dalawa mong kapatid, family yun. Paano ba nagiging broken yung isang family na yun lang yung kasama mo at nakagisnan mo? Kasi pag ang broken family, yung tipong nasa loob kayo, isa kayong pamilya, pero hindi kayo nagkakasundo. Di ba? Meron kasing magkakaiba yung definition paano natin tinitignan niya. Broken family ba yung parang hindi ba kayo kompleto? Yung ba yung definition niyo ng broken family? Hindi kayo kompleto, pero wala kayong nanay, pero pamilya pa rin kayo. Kaya nga, meron tayong kasabihan dati na kahit hindi mo kadugo, mas pamilya mo pa yung mga tao na hindi mo kadugo. Magkakasama kayo kasi pamilya mo sila. Ibig sabihin, kumpleto kayo sa idea at perception na kayo yung mismong pamilya. Wala yung nanay ninyo, basta nandyan yung tatay ninyo, nandyan yung dalawa mong kapatid, pamilya kayo. Pero hindi kayo broken, wala sa inyo na hindi mo kasundo, magkakasama kayo, pamilya pa din yun. Diba? Ano bang definition ng family? Kailangan lang ba may nanay at tatay, tapos magkakapatid, may ate, kuya? Meron din kasing grupo na pamilya pa rin ang tawag eh. O bilang isang dance crew, pamilya tayo. Diba? Kasi ako, lumaki ako na wala akong nanay. Tatay lang. Tapos yung tatay ko, yun lang niya, yung typical na nangyayari sa lipunan. Tapos mga kapitbahay, mga ganyan, lola, ganyan. So, pag tinatanong nila ako, ba't hindi ako nagagalit, di ko hinahanap kasi happy siya eh. Kung nakakita siya ng lalaki na para sa kanya at willing siyang isakripisyo kaming mga anak niya at yung pamilya niya para mahanap niya yung pagmamahal na para sa kanya, so be it. Bakit sino ba ako para panghimasukan siya? Diba? Dinala niya na ako sa mundong to, nagkaisip na ako nang hindi siya kasama. Lumaki ako ng maayos. Yun, lahat yan utang na loob ko sa lola ko at sa tatay ko na napakasipag, napaka-responsabling ama. Diba? Hindi ko na inisip na kailangan ko ng ina, hindi ko kailangan. Kasi napalaki ako ng maayos, naitaguyod kami ng maayos, may pinag-aralan. Diba? Kung kaya niyang isakripisyo yung mga anak niya at pamilya niya para makuha niya yung pagmamahal at magpapasa sa kanya at magkukumpleto sa kanya bilang tao, then so be it. Sino ba ako para panghimasukan siya? Hopefully, makahanap din ako ng ganun. Diba? Kasi kahit paano, okay naman kami. Wala naman kami. Kahit dumagdag siya, kahit isama siya sa pamilya namin, okay pa rin kami. Mawala man siya o dumagdag siya, we're gonna be okay. Yun yung idea dun. Kasi yung tatay ko very responsable yun eh. At yung lola ko napaka-responsable din. So, hindi kami napabayaan. Umalis man siya, she's free to go. Kung nahanap man niya yung pagmamahal na para sa kanya, then it's good. Diba? Ganon din. Paano niyo ba masabing pamilya? Hindi porket iniwanan. Ating si Saito, bukang successful naman. Kita ninyo, internet celebrity, may nararating naman. Ang problema lang kay Saito siguro sa base sa mga sinasabi ni Shay, decision making lang naman. Yun lang naman yung kailangan din talaga ng ibang mga tao, decision making na maayos. Kailangan may nagagabay sa inyo, nagtuturo kung ano yung dapat yung gawin. May mga decision kasi na kailangan mag-take ka talaga ng risk eh, para maging successful ka palalo eh. Huwag kang masisilaw sa mga kukunting pera, yung mga pangloloko, mga pang-scam. Kailangan buo yung loob ninyo na gawin yung tama. Yung pinakatamang proseso, ang hirap gawin kasi nun eh. Kasi lahat ng mga makikita mo sa mundong to, distraction para sa bagay na gusto mong gawin. So pag nakita mo na yung bagay na gusto mong gawin, mag-focus ka lang dun. At yung mga nasa gilid mo na magdidistract sa'yo, huwag mong papansinin regardless. Kahit ano pa yan. Minsan gagamit talaga ang demonyo ng... Kasi pag meron kang gusto, lagi niyong isipin to, pag meron kang gustong gawin sa buhay mo, gusto mong baguhin yung buhay mo, ang dapat makaalam lang niyan, yung sarili mo, yung future na sarili mo at ang Diyos. Huwag mong sasabihin sa iba dahil wala silang magagawa para sa'yo. Kung ano man yung plano mo sa sarili mo. Dahil pag sinabi mo sa iba, ang demonyo nakikinig. Guys, please, ingatan ninyo yung sarili nyo, ang demonyo nakikinig. Pag sinabi mo sa iba yung plano mo, sinabi mo kanina, diretso ka lang. Kasi maniwala kayo yung Diyos,
yung demonyo magbibigay sa inyo na kung ano-ano mga distraction, babae, bisyo, 'di ba? Kung ano-ano man 'yan, aksidente, gagawin lahat, mawala ka lang sa landas na dapat mong tahakin. Ganun pa man tuloy tayo. Kasalanan niya pala eh. Aling Lorna, ma'am, kung asan ka man, putang ina mo. Kung inalagaan nyo lang sana to, hindi to nagkaganto. Hindi sana to nagbisyo at di napariwara. Sa titi ng Koreano, hindi napatsupa. Siguro mas may sense to pag nagsalita. Sa babae may respeto, di nangangaliwa. Siguro siya'y ibang tao. Kung nakafeel ng aruga, marami sana kayong nabago, maliban sa mukha. Pero in fairness, yung ganyang mukha may silbi naman. Lalo sa mga magulang na nakakasalubong sa daan. Mga magulang na may anak na sobra kakulitan, anak, huwag kang makulit, sige, kukunin ka niyan. Kung sa anak namin ni Ann kami nag-aagawan kung sino kamukha, magulang niya malamang nagtuturuan. Pero okay lang yan. Joke lang. Ay, seryoso, Aling Lorna. Pwede pa daw kayong bumawi. Andito lang si Zaito. Nagsasyabu palagi. Nag-iintay palagi. O yan. Tinulungan na kita. Pagpasalamat ka sa akin. Kaso Zay, kahit anong hanap natin, kung tinataguan ka, wala rin. Kung ikaw ba naman yung magulang, tas ganyan anak mo, ang hirap nga umamin. Ayusin mo kaya sarili mo para ikaw ay galangin. Yung tipong mga bata, pwede kang tularan at gayahin. Huwag ka mabaho, ang pagligo ay araw-arawin. Huwag ka bastos, GMRC ay iyong aralin. Huwag ka tanga, pag-aaral, iyong sanayin. Huwag ka estapador, gamit ng iba, huwag mong nakawin. Huwag ka kupal, asawa mo, huwag mong lokohin. Huwag ka magsabu, parehab ka at huwag mo nang ulitin. Huwag ka tamad, magsikap ka at sarili payamanin. Huwag ka, magulang mo mismo, ikaw nahahanapin. Diba? Imagine nyo, paano pag naging bilyonaryo na to? Pag nangyari yun, Zayt, ako mismo aakaw sa'yo. Aalagaan kita mabuti, pagsisigawan ko sa mundo na luni! Di lahat ng rapper galing sa tamod mo. Namiss ko tuloy yung anak ko. Gusto ko na siyang alagaan. Padidehin, padighayin, kargahin, yakapin at kantahan habang sinasayaw ng dahan-dahan. Bakit ko nga ba ito sinasabi sa battle? Anong kinalaman? Wala lang. Share ko lang kay Zaito, mga di niya naranasan. Oh, tapos na to. Next si Aklas naman. O kahit si Sixth Street pa yan, ibabadibag ko yan. At yung 1 milyon... Humingi pa siya ng clout. You're not gonna make it to 6th Street. I'll be honest. Kasi kung ganyan lang yung sulat mo, Shay, ang magandang personals mo, but it's not enough. Kailangan pag may scale, o pag sinabing scale, panungkat, pag tinimbang talaga, napanood ko yung mga laban ng 6th Street, tapos ganito lang, it's hard. Siguro, pag tinapat ka, siguro, sino ba pwedeng, masasabi ko, Surhenyo, sino pa ba? J Black. Doon lang sa dalawang yun siguro, matatalo ka na agad. Kasi I'll be honest, kay Diyos, yan. Kay Katana, magaling din yun. Hopefully. Doon, matatalo na kagad si Shea. Kasi, pag ganitong sulatan lang, wala, kailangan pang sharpen ni Shea. Kailangan niya pa ulit mag-practice. Pag nag-call out siya ng ganyan, very premature. Very premature. Pag sinabing premature, napakaaga. Kailangan bumalik muna siya sa dating halimaw na pagkatao niya bago siya mag-call out. Inyong pinag-aagawan! Kasi ngayon, nakaririnig ko siya, it's just a matter of time. Ibibili ko lang yon ng bag ni Ann. Time! Very proud si Shea kasi meron siyang pero other than that, makukuha niya lang yun dahil nag-flip top siya at saka nakuha niya yung confidence niya dahil dun. Pero other than that, for me, he's still a nobody. But because meron siyang skill na ganyan, I'm good. I'm very proud of him. Pero very kasi, ayoko lang ng mga ganyang klase ng behavior ni Shea kasi tunog simp. Ayoko ng mga simp Yung mga lalaki na parang balo na balo sa mga babae. Ayoko ng ganun. Simp. Simp kasi ang tawag doon, SIMP. I-search ninyo. Tuloy natin guys.
At personal ko lang yun ayoko lang talaga ng simp. Kasi, may mga ganun kasi mga Pilipino talaga na very simp sa mga babae parang. Kaya bumabagsak yung komunidad natin Nawawala yung mga leader natin, yung mga alpha male natin nawawala. Tuloy natin guys. Well, dahil yun sa impluwensya ng computer, social media, na lahat parang kaya mo nang magawa dahil sa social media. Diba? Kailangan pataasin mo muna yung value at status mo bago kayo kasi pag mataas na yung status at value mo, yung mga tao na talaga, kahit mismo babae, lalapit sa'yo. Pag ganun. Pero pag ganyan, di ba, parang you're just, binababa mo yung value mo bilang isang lalaki for the sake of pussy. I don't like that. Bibili mo ng bagsak. What the fuck? Parang hindi ko ugali yung ganyan. Or trabaho naman siguro si Anne, she can provide for herself. Like, lahat dapat ng ginagawa mo ngayon, kailangan, para sa sarili mo at dun para sa, sa anak mo if ever. Tuloy natin. Personal lang yan guys huwag kayong masasaktan I'm just saying, hopefully pag dumating kayo sa edad ko, ma-realize niyo yung sinasabi ko na if ever na maging alpha man kayo or sigma, yun. Ako kasi nasa sigma male ako Yun yung natural way ko kasi meron kasi mga bagay na parang pag stoic mindset ka, i-search nyo na lang guys, stoic mindset. Yun. Tuloy natin guys. Bibili ng bag niyan, puro kakayabangan. Alam mo ka, Shay, mahirap lang ako. Wala akong mataas na tinapos. Pero tandaan mo, yung mga anak ko, pinalaki ko ng maayos. Sige, puro real talk na to. Ngayon, malalaman mo yung tunay na pagkatao nito. Si Shay, noong una, hindi pa sikat. May pamilyang maayos, sagana sa lahat. Meron siyang ating nagsakripisyo para sa lahat. Nagtrabaho yung babae bilang pakarat. Pakarat, ibig sabihin pakantot o babaeng bayaran. Iba't ibang lalaki ang nagpasasa sa hubad na katawan. Okay. Masakit ba? Masakit ba ako magsalita? Bagay lang sa mga gaya mong matibay ang muka. Tangina. Tapos, si Ann, wag na, ayoko nang balikan. Tapos na yung nakaraan. Tangina naman. Mayabang, syempre. Sikat, may pera, may kotse, puno ang bulsa. Pag kumuha yan ng babae, gusto niya dala-dalawa. Di ba? Araw-araw, yan ang gawain niya sa sistema ng buhay. Araw-araw, yan ang trip niya. Pagkatapos niyang tumira. Ganun talaga, Shay, di ba? Dati pinagmamalaki mo pa. Pag kumuha ka ng babae, gusto mo dala-dalawa. Mayabang talaga. Maliliwanagan ka sa mga oras na pagdilim ang kalangitan. O bakit natatawa ka? Siguro sinubo mo na yan. Alam ko, relasyon nyo ni Enigma. Huwag mo na ipagkaila pa sa amin. Saksi ako at ng mga tropa nung kinantot kanya sa amin. Unang bayad sa'yo. Labas daw yung talent ko dito. Payag naman si Gago kasi uto-uto. Ang video lang namin ni Enigma, nung ako tsaka si Smaglas, tumitira kila target sa kusina. Kaya siya napabilang sa listahan, walang nagturuan. Tangina Shay, Wala na yung mga tao guys. tubo mo. Naboring sila. Ganito ba kalaki? Kung titi pag-uusapan, wag ako. Tangina naman O sige, nag-freestyle, siyempre. Kasi may nangyaring hindi maganda kanina. Sasarili ko na lang. Kaya hindi ako nakapag-practice ng maaga. Pero sa mga susunod na pagkakataon, hindi ko nabibigyan pagkakataon mawala pa. Talagang hindi pa inaadya. Baka pwedeng sa susunod pa. Pero kung ito lang magkakampiyon, takina anong matututunan ng mga bata? Mga walang kabuluhan. Dalaking mangmang na mga mama. Ang ina, yun ba yung katalinuhan? Lumalaban na maghahanda ng matagalan? Takina kahit freestyle kumbaga sa gera. Takina kaya ko lumaban. Ang tunay nga na magaling, di ba? Lumalaban ng hindi nag-iensayo. Makamangyarihan ng mga barang may talim na sigurado. Habang ikaw, Shay, nag-iisip kung paano ka bibelo, ako'y nandun na sa kalagitnaan ng umaati kabong duelo.
Buong puso akong tataya, buhay handang isakripisyo. Umuwi man ng duguan, pero bibit-bitin ko mga ulo. Malalim sa hulihan, ganun kasakit pag bumaon. Kahit crystal kita mo yung panghabang panahon, yung mga talatang magbibigay ng mulat sa lahat. Kahit simple lang pero ramdam mo kung gaano kabigat. Yung sa'yo, utang ina, puro sinulat ng mga tanga. Ano matututunan nila? Pukin ang ina? Puro ka pekpek, puro ka tae. Kung talagang tae ka lang, masyado kang kahit bayabang putang ina. Isa ka namang mangmang. Pasalamat ka, mayroong pamilyang nag-asikaso sa'yo. Kaya huwag mong ipagmamalaki yung pamilya mo. Meron tayong dapat na tungkulin, na dapat ginagampanan. Alam mo sa sarili mo yung relihiyong tinalikuran. Marami tayong dapat na alam mo, kaya sana namulat ka. Sabi na siya yun. May aral ka dati, di ba? Teatro ka. Nakalimutan niya na, ganun talaga. Pag nakaraos, nakakalimutan niya na. Yung Diyos, pakyo ka ulul, kahit magmura ako dito. Sabihin na natin masama, yun naman ang tingin nyo. Kailan ba ako naging mabuting tao sa masama niyong mga paningin? Tangina, kung kasalanan lang, mas kasalanan nyo rin. Anong pili mo sa sarili mo? Makapangyarihan at magaling? Tangina mo, mararamdaman mo rin sa dating na araw yung tunay na daing. Okay na yan guys, siguro panalo na si Shay. Hopefully huwag yung seryosoin yung mga sinabi ko. Ganun pa man guys, bibigyan ko siguro to ng score na 7.5 or 7 na lang. Ang boring talaga guys, hindi ko alam bakit. Na-boring ako sa gawa ng dalawa. Although, hopefully meron pang kababalik lang kasi ni Shay. Kababalik lang na siya. Nainis to daw kay Shay, ba't lang ngayon lang siya lumaban? Sayang, meron tayong makakita. Kasi magaling si Shay talaga eh. Hindi ko lang alam bakit ganyan ang pinakita niya. Siguro dahil kaya siya mahaba kasi excited siya. Gusto niyang marami siyang maisabi. Isipin mo naghanda ka tapos hindi naman ganoon ka-intense pero marami ka detalye na sinasabi. Tapos pipistayan ka lang na sa ito. Parang ang boring guys. Boring talaga. I'm sorry guys ha. Hopefully huwag kayo magalit ha. Kung kay Shay man, humingi ako ng pasensya. I'm not liking your style right now. You know? And Zaito, kailangan magbago ka sa ano mo. Kasi kakahiya. You know? Siguro kailangan mo na talagang mag-step up ng game. Hindi naman masama mag-aral lang kahit konti lang eh. Na tignan mo lang kung paano yung magandang mabalik mo lang yung sarili mo. Para mas lalo pang dumami yung racket mo. Mas lalo pang dumami yung mga gig mo. You know, kasi siya practice lang kailangan niya, may pera na naman siguro siya eh. You know, nakuha niya na yung dapat na para sa kanya, gamer din siya. So wala na siyang kailangan patunayan. Nandiyan na lang talaga siya para talagang i-sharpen yung skills niya. Marunong naman yan mag-rap, marunong din yan mag-produce. So Shay already have everything. So kailangan lang talaga ni Shay ibalik niya yung pagkahalimaw niya sa laban. Other than kay Saito, kailangan nila maging more responsable. Which is, tama naman sinabi ni Shay. Hopefully, huwag kayo magagalit. Ganun ang gusto kong sabihin. Pero, tignan natin guys. And obvious naman yun. Kay Shay yun. Tignan natin sabihin ni Phoebus. Judges, pangil sa pangil ang mag-a-advance sa second round ng tournament. Wala ng tao? 7-0 para kay Shay! Hey, shoutout, syempre, salamat sa pangil, shoutout kay Phoebus at sa asawa ko, kay Gray, kay Ann, at yung mga friend namin, andyan din si Kuya Tintin, si TPC, si Romer at si Gab, si Bian. O nga pala, si Saito, pare, love na love ko to. Siya lang ang pinaghandaan ko ng ganong paghahanda. Kasi, haba nun eh. Nire-respeto ko siya, ayaw ko siyang maliitin. Ganun kalaki respeto ko kay Saito. So palakpakan natin si Saito. Hello, mabati lang ako, mga di ko nabati kanina. Siyempre, TV ng Masa, Boss Benny, Kuya Aris, Matatag Royal Eagles Club. Siyempre, Boss G, Boss Eugene, Boss Jeff, Boss Mac Bacalinaw, Madam Cabs, Nerds, Boss Heis, Barumbado, Mama Debbie, MBN ako, Mapo, pinangina mo! Big Boy, Boss Arvin, Boss George, Pare Perper, Boss Rade, Galil, Street Samaritan PH, Boss Gold of Queer Apparel, Street Samaritan, okay, mabuhay kayo. Daming ni Saito, daming niyang shoutout. Doon talaga siya kumikita sa mga nagpapa-shoutout. May pera kasi yun eh.
Tuloy natin guys, maraming salamat guys. Bibigyan ko siguro to ng 7 yung laban na to. Magandang sinabi ni Shane na bilang pagrespeto niya kay Saito, pinaghandaan niya talaga ng sobra. Ganun pa man guys, for me, it's not very effective on today's date. Ganun pa man. Maraming salamat guys kung nagustuhan ninyo guys. Please huwag kayong mag-alit. Ganun pa man, gawin niyo lahat na makabuti para sa inyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. Tigil sa lahat. Magdasal ka palagi. Plan motive nga pala ng Gulo Pro. Ingat ka na dyan. Peace out.